Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan, napilitan tanggapin dahil wala daw matibay sikmura at laman loob, puro kayo mga sangkatarbang mga duwag dyan. Sana mga magagaling ng mga senador ninyo. Pilipinas, ano na? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung mapapansin ninyo, nagsalita na itong si Ben Bitag patungkol doon sa kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na pansamantala siya ang tatayo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, shout out muna sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, mga silent viewers, at syempre pa, mga bashers. Shout out sa inyo. Kagaya ng napanood ninyo, ipagpapatuloy natin ang panonood niyan, yung video na yan, kung paano binatikos ni Ben Bitag ang mga senador dyan sa Senado. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Kaya lagi natin tanong dito Pilipinas, ano na nga ba? Ano na nga bang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon? Mula noong iniwan ni Senator Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee, eto nga ngayon, pansamantala si Senator Erwin Tulfo ang nakaupo. Kaya yan ang kini-question ngayon ni Ben Bitag kung bakit kay Senator Erwin daw iniwan samantalang napakarami naman nila dyan sa majority or napakarami naman nilang mga senador. 24 kaya sila? Yan ang tanong niya. Kaya panoorin natin ang buong video kung paano niya ito ginisa, paano niya sinuplak, paano niya sinupalpal itong mga senador na ito. At mamaya pagkatapos niyan, magbibigay tayo ng ating reaksyon naman. Di ba, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Kaya kung ready na kayo, eto, i-play natin ang video. Boss Ben, pasok! Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan, napilitan tanggapin dahil wala daw matibay sikmura at laman loob, puro kayo mga sangkatarbang mga duwag dyan. Sana mga magagaling ng mga senador ninyo. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan, napilitan tanggapin dahil wala daw matibay sikmura at laman loob, puro kayo mga sangkatarbang mga duwag dyan. Sana mga magagaling ng mga senador ninyo. Bakit niyo siya ipapako sa krus at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala bang may tibay ng sikmura at laman loob na tumayo? Anybody who's good when it comes to legal wisdom, understanding the interparliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process, would somebody stand up? Please stand up. Please stand up. Nagsalita na po ako. Mahal ko pong kapatid ko Kahit naman ang kukulang, kahit na may mga bagay na kumisan pinagtatawanan niyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa rin. May tama naman si Ben Bitag Tulfo doon sa mga sinabi niya. Kaya nga ang tanong niya rito ano ang ginagawa ninyo dyan, mga senadores, na ang dami-dami ninyo, bakit kay Senator Erwin Tulfo nyo pa binigay? Di ba? Tinatanong niya yung mga senador. Sinabihan niya na mga duwag yung mga senador kasi nga lahat sila tumanggi bilang kapalit sana ni Senator Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito yung sinasabi natin dito, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Noong si Senator Rodante Marcoleta ang humawak niyan, ang daming galing-galingan, ang daming gustong umepal, ang daming umepal talaga. Pero ngayon, na iniwan na ni Ping Lacson, wala na. Nawala na sila. Silang lahat nagkandawala na. Ayaw na nilang umupo, ayaw na nilang upuan yung upuan na dapat sana ay si Senator Rodante Marcoleta ang nakaupo dyan. Eto pa, isa-isahin natin. Nagtataka lang din ako dito kay Senator Ping Lacson. Simula nung mag-viral yung kanyang picture doon sa mga Diskaya, sa Diskaya couple in particular, biglang nag-resign ito. Napansin ninyo? Bigla siyang nag-resign at iniwan niya ura-urada yung kanyang pagiging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. Bakit kaya? Ano na namang alibay ito? Ano na namang dahilan ito kung bakit siya nag-resign? Kung talagang malinis ang konsensya niya, kaya niya naman yun ipaliwanag. Kasi picture lang naman yun. Pero ang problema kasi nito, ganito. Tinitira niya si Senator Rodante Marcoleta na parang inaabugaduhan ang mga Diskaya. Samantalang siya naman pala ay may picture pa. Nagets ninyo? Yung binabato niya
na mga isyo tungkol kay Senator Rodante Marcoleta sa mag-asawang Diskaya, walang ebidensya. Walang kahit na anong picture. Samantalang siya, na siya yung bumabato, may picture sila. Pilipinas, ano na? Yan ang sinasabi natin dito. Yan yung sinasabi ni Senator Chis noong nag-privilege speech siya na kapag ka tayo ay nagtuturo papunta sa kung kanino man, laging mayroong 3 daliri na nakaturo sa iyo. Totoo naman, subukan nyo magturo gano'n, no? Ayan, ayan yung turo. O, isa papunta doon sa tinuturo mo, pero hindi mo napapansin, mayroong palang 3 dito na nakaturo pabalik sa iyo. Ito yung magandang halimbawa ngayon kay Senator Ping Lacson doon sa ginawa niya kay Senator Rodante Marcoleta na inaatake niya. Nagdududa siya sa pagkatao ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Parang inaabugaduhan mo na ang mga Diskaya. Kasi nga, gusto ni Senator Rodante Marcoleta mailagay sana doon sa Witness Protection Program. Bakit nga naman hindi ilagay? 17 mga mabibigat na tao ang kanyang binanggit. Ang kanilang binanggit sapagkat mag-asawa ito. Siyempre, yung 17 na yon, makapangyarihang tao doon. May 2 doon na sigurado tayo may makapangyarihang tao. So, anytime, pwede silang burahin dito sa mundo. Ito yung nakakapagtaka. Ayaw nila, pinipilit nila na gusto nilang maging Witness Protection Program itong Bryce Hernandez. Samantalang, wala naman direktang sinabi ang Bryce na yan, kundi nag-mention lang ng mga congressman or senador, pero hindi naman nila mapatunayan. Samantalang itong mag-asawa ng Diskaya na ito, pinangalanan nila, at syempre pa, sa katauhan din ni ex-marine na si Gutesa, Sergeant Gutesa, tinumbok niya mismo ang Saldico at ang Martin Romualdez. Bakit hindi nila yan kayang ipatawag? At ito pa, kung maalala ninyo, kahapon or nakarang araw, mayroong vlogger na naaresto ng mga NBI. Sapagkat nag-post lang ito, alam naman ninyo siguro kung ano yung pinost nito. Yung bugo, may araw papunta doon kay PBBM. Inaresto ka agad. Ang bilis kumilos ng NBI. Samantalang, etong mga tao na pinangalanan na mga kawatan sa pera ng taong bayan, hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya minsan, Pilipinas, ano na? Ganito na ba talaga ang Pilipinas? Eto na ba talaga yung bagong Pilipinas? At may bali-balita pa na pagka-antay PBBM ka, pwede kang padala ng summon. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Kasi mahirap pagka ganon. Diba? Eto na nga. May lindol na nangyayari sa ating bansa. Pero anong sabi nila? Pinupolitika pa rin. Kasi nga Davao Sa Davao tumama yung lindol Dito makikita natin nang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas ay hindi na talaga maganda. Hindi ko lubos maisip bakit nagkakaganito yung ating bansa. At ito pa, itong bagong hirang na ombudsman na si Crispin Remulla. Wala nang ginawa at ngayon nga, eto, uunahin niya yung salin ni BP Inday Sara. Ito ba yung sinasabi natin dito na ganti-ganti na lang? Kung sino yung makaupo, gagantihan yung previous administration. At syempre natatakot sila kasi pag napalitan na naman sila naman yung gagantihan. Kaya minsan, masasabi natin, hindi na para sa bansa talaga yung ginagawa nitong mga politiko na namumuno sa ating bansa ngayon. Kung hindi, pansarili na lang. Sapagkat nakikita natin yung salitang ganti-ganti. Malas mo kasi hindi sa'yo yung administration ngayon. Bumawi ka na lang pagka ikaw naman yung administrasyon. Magulo na talaga mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Anong masasabi nyo tungkol dito sa pinag-uusapan natin? Mag-comment kayo dyan sa baba at malaya po tayo mag-comment sa ating mga opinion, mga kuro-kuro kung ano yung para sa atin ay tama. With that, sana po nag-enjoy kayo dito sa video na ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob.